We all need the touch of God. We all need restoration. Aminan man o hindi, tanggapin man o hindi, ang simbahan, ang San Kristyanuhan ay nangangailangan ng muling pagpapanumbalik ng sigla, pagpapanumbalik ng nawalang dating pag-ibig sa Diyos. Hindi lang tayo nakatingin sa mga gusto nating maibalik, gaya ng mga pagpapalang nawala, mga taong nawala sa atin, but more importantly, we need God above all. Siyang ating kailangan. And I do hope and pray na ito'y nakikita ng lahat ng mga Kristiyano sa panahon ito. Lalo na ngayong tayo ay nahaharap sa kasalukuyang krisis. Dala nitong virus na naging pandemic sa buong mundo. Ngayon lang ito marahil nangyari. 2 months lockdown. Ang hirap. Masakit sa isip. Gusto mo nang kumawala minsan. Ngayong narinig mo, another 2 weeks. Bigla kang nanlumo. But cheer up. Hold your peace. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Huwag po tayong padala sa ating damdamin. Labanan natin ito ng sabay-sabay at ating sabihin, alam ng Diyos ang nangyayari at magtitiwala tayong patuloy sa Kanya. Yan ang ating magiging lakas sapagkat buhay ang ating Panginoon. Nangako siya, I will always be with you until the end of times. Huwag ninyong tignan ang COVID pandemic bilang parusa. Nandyan na ako. It's a form of judgment. Nandyan na ako. It's a form of chastisement, a purging, retribution. Nandyan na ako. A form of discipline. It's a form of God's getting the attention of His people. Pero tingnan natin ito bilang isang pagpapala sa atin. Siguro iniisip ninyo may labanan na nangyayari sa inyo ngayon. Naniniwala naman ako na yan ay galing sa Diyos, pinahintulot ng Panginoon. Pero ang dami kong bayarin. Ang dami ko nang nalulugi. Ang dami nang nawawala sa akin. Paano na? Ayoko namang guluhin ang aking isip na alam mong at alam kong nandyan na ang problema, nandyan na tayo sa sitwasyong ito. Hindi ko pwedeng pahihintulutan na sa halip na maging tulong ang mga ipinapasok ko sa aking kaisipan. Hindi ko pinapahintulutan na iyong mga negatibong kaisipan ang siyang pumapasok sa akin na lalo lamang nagpapasikil sa aking kalooban. Huwag ninyong tingnan ito as parusa. If you know God, ladies and gentlemen, and if you keep on seeking Him, if there's something new, if there's something good, kung bumubuti ang iyong pagkatao, kung napapalapit ka sa Panginoon, kung marami kang mga
nare-realize na hindi mo nare-realize dati at ngayon. Natutunan mong humingi ng tawad, humingi ng mangumpisal sa Diyos, humingi ng tawad sa iyong kapwa. Natutunan mong magpakumbaba. Kapatid ko, hindi bale. Meron naman pala itong mabuting na idudulot sa atin. Ang mahalaga ay hindi lang yung pagkain, ang mahalaga hindi lang yung pera, ang mahalaga ay hindi lang yung kikitain natin. Ang importante ay ang buhay mo, ang buhay natin. Yan ang mahalaga sa Diyos. Paano yung mga namamatay ngayon na hindi tiyak sa kanilang kaligtasan? Paano yung mga nawawala ngayon sa sanlibutan? I'm not just referring to crisis of pandemic na ito. Tinutukoy ko marami ang mga namamatay outside pandemic crisis. Ang daming mga taong nawawala ngayon sa mundo. Paano sila? Alam mo naman, na hindi naman tayo palagian sa bundong ito. Someday, you will be going to leave this earth. Aminin mo na yan. Gaano ka man ka-successful, katagumpay, sa buhay mo dito sa lupang ito, iiwanan mo rin yan. Kaya nga nakikita ko na mas mabuting bubuti ang pagkatao mo ayon sa iyong relasyon kay Kristo. Mas mabuti ng bubuti at aayos ang iyong pagkatao dahil ikaw ay anak ng Diyos. Mas nanaisin ko lang bubuti yung isang banda sa buhay ko kaysa sa ako'y atat na muling makabangon at makaranas muli ng pag-asenso, muling magkaroon ng sahod, muling magkaroon ng pera, samantalang makamtan man ng tao ang lahat sa mundong ito, kung ang kanyang kaluluwa ang siyang napapabayaan, ano naman kaya ang maibabayad niya para tubusin niya ang kanyang kaluluwa? Wala. And so, let me encourage each one of you. I know, lahat tayo rito nakakaramdam yan, and especially kayong mga nanonood ngayon. But cheer up. Your redemption draweth nigh. In this world, Jesus Christ said this, you will have tribulation, but cheer up, for I overcome the world. Meron tayong Panginoon na nagtagumpay, na ngayon siya ang ating dakilang pari, the high priest, na namamagitang patuloy sa atin kasalukuyan. Hindi tayo iniiwan, nandyan siya. Lalo na sa panahong ito, pinaparanas niya ang kanyang kahabagan, pinaparanas niya ang kanyang pag-ibig, lalo na sa panahong ito. Ewan ko sa inyo, maging ang panalangin natin ngayon ay hindi mo na kinakailangan pwersahin pa ang iyong sarili para manalangin. Ngayon, kapag manalangin ka, pagluhod mo, ramdam mo ang Panginoon, ramdam mo ang Diyos. Ayaw mo lang kumawala, ayaw mo lang umalis doon sa kanyang presensya habang nananalangin ka dahil ramdam mo yung security mo, ramdam mong lumalakas ka, ramdam mong tumitibay ka. Alam mong may nangyayari sa iyo habang ikaw ay nakikipag-commune, nakikipagniig sa Panginoon. Alam mo, kung alam lang ninyo kung gaano kalaki ang blessing na nagawa nito sa atin, kaysa nang tayo ay nasa tagumpay, tugatog ng buhay. Kaysa nung tayo'y pag-alagala. And now, we've learned a lot of things in this life. And it's a blessing. Malay mo, ngayon pa man, sinasanay na, tinuturuan na tayo ng Panginoon dahil may nakasulat sa aklat ng Mateo 24,
He that endure to the end shall be saved. Sa kanila na mga nagtiis, nagtiyaga, nagbata, sila ang mga maliligtas. Kung ilalagay ko po yan sa natural na halimbawa, yung mga nagtiis na nagkulong sa bahay, maliligtas sila against pandemic. At sa kabilang banda naman, kung sa spiritual, may mga bagay na tinuturo ang Diyos sa atin para matuto tayong maging matiisin. At sa pagiging matiisin, bumubuti ang ating pagkatao. Di ba? Bumubuti ang ating pagkatao. Natututo kang maging mapangunawa. Natututo kang maging mapagbigay. Natututo kang maging masipag sa bahay. Ang dami mong mga natututunan. So, ang dulot na naibibigay nito sa atin, ano? Bumubuti ang ating pagkatao. Anong kahihinat na nito pagkatapos? Maraming nabago. Tama. Pero mayroon ding mga hindi nabago. May mga nabago, may mga bumuti, pero mayroon ding mga sumama din. Ang mga matuwid at ang mga nasa Diyos at na kay Kristo ay lalong tutuwid ng tutuwid at lalong magpapaka-Diyos ng magpapaka-Diyos. Subalit ang mga masama at walang Panginoon, Kristo, Espiritu ng Diyos sa kanilang buhay ay lalong sasama ng sasama. Ang mga Kristiyano, nakikita nila ito bilang isang pagkilos kamay ng Panginoon. Nakikita natin ang kanyang kamay. Hindi natin ito nakikita na basta isang pandemic lang na nagdala ng sumpa sa sanlibutan. Alam mo, behind this ay may Panginoon na may control sa lahat. Siya ang humahawak sa lahat. So yung ating pananampalataya ay nandyan sa Kanya. Yung pananampalataya mo ay dalisay na nandyan sa Kanya. Siya ang sinasampalatayanan mo. Siya ka na, sa Kanya ka nakatingin, sa Kanya ka nagtitiwala. Yan ang pinakamabuting gawin natin. Huwag na muna natin guluhin ang ating mga kaisipan sa maraming bagay na wala namang naidudulot na mabuti sa atin. Mag-stick ka sa mga alam mong nakakatulong sa iyo, nagbibigay ng kapayapaan, napapalapit ka sa Diyos. Hindi yung dumarami yung alam mo, tapos nagiging mayabang ka lang. Huwag. Yung nakikilala mo ang Panginoon para magkaroon ka lalo ng takot sa Kanya. Alam mo, siguro hindi na rin dapat pang pagdebatihin ang maraming doktrina na nagiging daan pa ng debate. Na sa halip ng mga tao sa panahon ito ay mapokus kay Kristo at mapokus sa Diyos. Hindi sila tuloy nakakapag-focus kay Kristo dahil ang daming mga distraction na gumugulo sa kanilang kaisipan na kailangan lagyan ng sagot o magkaroon ng kasagutan. Naniniwala po ba kayo sa eternal security gaya ng mga ganong tanong? Maraming mga nagte-text diyan sa akin. Lalo na sa parang kapag ako'y mangaral, diretsahan, kinakalawkaw ang puso ng isang mananampalataya, sinusuri kung saan talaga siya nakatayo at kung anong pundasyon na meron siya. Kay Kristo ba? O nakatayo lang siya sa kanyang simbahan, sa kanyang relihiyon? O nakatayo lang siya sa kanyang pastor? O nakatayo siya talaga sa kanyang Panginoong Jesucristo? Siguro may mga ilan na masyadong curious, na-curious sila. Ano ba ang standing ninyo? Naniniwala po ba kayo sa eternal security?
na tayo ay niligtas ng Panginoon, minsan, magpakailanman. Ang aking sagot dyan ay, tama. Niligtas tayo ni Kristo, minsan, at magpakailanman. Ang kanyang pagliligtas ay walang kondisyon. Namatay siya para sa lahat, para sa mga makasalanan. Alang-alang lang sa kanyang grasya, sa kanyang kahabagan, wala sa gawa natin, wala sa pagsisikap. Tama, binayaran niya yan para tayo maligtas. Yan ang dahilan bakit siya namatay sa krus. Subalit, nais ko rin pong ipaalala sa mga marami ang kaligtasan yan kapag in-appreciate mo, kapag pinaniwalaan mo, kapag tinanggap mo. Hindi lang po yung benepisyo ng kaligtasan ang iyong mararanasan, kundi mararanasan mo rin mismo ang buhay ng Diyos na magtuturo sa iyo kung paano ka magiging malapit sa Kanya at magiging responsable sa iyong relasyon, bagong buhay sa Kanya. Hindi dahil binabayaran mo ang iyong kaligtasan. Hindi natin pwedeng bayaran yan. Sinusuklian mo ng pag-ibig. Bunga ng iyong pananampalataya. Ang pananampalataya mo ay nagkaroon ng lakip na gawa. Gawa, hindi para bayaran ng kasalanan. Hindi para dahil sabihin mong dahil may utang ka, kailangan mong bayaran. Hindi po naniningil ng utang ang Diyos. Ito'y kusa mong ginawa. Bunga ng iyong pag-ibig na ngayon ay namulat sa katotohanan, naliwanagan sa katotohanan, na ngayon nilinis ang iyong puso at ang iyong konsyensya. Ikaw ay natutong magmahal sa Panginoon at natutong maglingkod. Natuto kang maging responsable sa bagong buhay na taglay mo ngayon. Ligtas ka na magpakailanman. Pero, bunga ng iyong kaligtasan, lumapit ka sa Kanya. Hindi lang yung kaligtasan ng kinuha mo at sinabi mong, tinanggap na kita. Take note, I am now eternally secured. No way. Huwag ka lang mag-take advantage sa kaligtasan na hindi mo naman pala mahal ng todo-todo ang nagligtas sa iyo. Sapagkat kung totoo kang naligtas, nagkaroon ka ngayon ng bagong buhay at itong bagong buhay na ito nagbigay ng kaliwanagan sa iyong kaisipan na siyang naging daan para ikaw ngayon ay matutong lumakad ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga, bumubuti ang iyong pagkatao. Hindi ko po sinasabing naging kang perfect minsanan. Hindi, imposible yan. Hindi mo maaatin ang perfection until He comes. Naniniwala ako dyan. May mga panahong sasablay ka. May mga panahong madarapa ka. May mga panahong magkakamali ka. May mga panahong magkakasala ka. Pero hindi nababago ang posisyon mo sa Diyos bilang Kanyang anak. Binayaran na ang kasalanan mo sa nakaraan, sa kasalukuyan, hanggang sa hinaharap. Bayad na ang iyong kasalanan hanggang sa Kanyang pagbabalik. Subalit, dahil alam mo, bilang Kanyang anak, kung naramdaman mong nagkulang ka, ang ginagawa ng isang anak, kaagad niya itong itinatama. Kapag ang isang anak, alam niyang meron siyang pagkukulang, alam niya kung ano ang kanyang dapat gawin, itinatama niya ito. Kung nagkamali man ang anak, tama, nagkakamali siya. Hindi nagbabago ang kapatawaran ng Diyos, patatawarin tayo
anak pa rin niya tayo. Ang Panginoon ay mahabagin, hindi nagbabago ang posisyon natin sa Kanya bilang Kanyang anak. Subalit, bilang mga tunay na anak, responsable ka sa relasyong ito na mayroon ka. Inaalagaan mo ito sa tulong at gabay ng Santong Espiritu sapagkat alam mo sa Kanyang pagbabalik. Hindi lang kaligtasan ang isyu dito, kundi sa Kanyang pagbabalik. Ang maranasan mong makasama, makita ang Panginoong tumubos sa iyo. At sa Kanyang pagbabalik, bibigyan Kanya ng gantimpala. Bunga ng iyong mga pagtsatsaga, pagpapagal, pagiging masigasig, pakikibaka, pakikipaglaban, pagtitiis. Kahit na minsang ayaw mo na, pero bumangon ka pa rin. May mga panong discourage ka, nagpatuloy ka pa rin. Ramdam mong minsan parang hindi ka karapat-dapat, pero hindi mo yun tiningnan. Alam mong mahal ka ng Panginoon, lumaban ka, ibinangon mo ang pananampalataya mo. Nanangan ka sa Kanyang pangako. Nagpatuloy ka sa iyong takbuhin, kapatid. And God will reward you. No one is perfect. Ang issue sa eternal security is not about perfection. Ang issue dito ay hindi ka na magkakamali. Nagkakamali pa rin maging ang mga anak ng Diyos. Pero dahil nga sa kanilang relasyon kay Kristo, mayroon silang takot. Ayaw nilang mawalay sa Diyos. Iniingatan nila itong relasyong ito dahil mahal nila ang kanilang Panginoon. Hello? Somebody say amen? Anong role namin mga pastor? Hindi lang para ipaalam sa inyo na kayo ay ligtas na. Huwag kayong mabahala. Ligtas na kayo. Tama sana yan. Pero hindi lang yan ang aming role. Ang role din namin ay sabihan kayo bilang mga anak niya na kayo'y magpatuloy na lumakad sa Kanyang kalooban at gawin ang Kanyang kalooban. Ang role namin ay ang kayo'y lumago pa sa pagkakilala sa Kanya. Ang makilala pa ninyo siya. Yan ang role na ginagawa namin ngayong kasalukuyan. Ang mahubog sa inyo si Kristo. At sa pagkahubog ni Kristo sa inyo, natuto kayong maglingkod alang-alang sa lakas na nasa inyo. Napaglilingkuran ninyo siya alang-alang sa buhay na mayroon kayo. I hope you understand. I am eternally secured on my salvation, based on the finished work of my Lord Jesus Christ, not according to my righteousness, not according to my works, my friend, no. But knowing that I am saved, God already positioned me. I am His child. Now I know that. Hindi ko hahayang ito'y mawala sa akin. I will keep it. I will grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. I will keep in my heart the fear of the Lord. I will keep on loving Him. And I will become His instrument to lead others. Those in darkness, I will become a light to share what Jesus Christ had done in my life and bring those people sa ating Panginoong Yesus. I do hope you understand. Yan ang importante na dapat ninyong maunawaan sa panahon ito, na hindi tayo pagulo sa mga nababasa, naririnig. Ang mahalaga, alam mo ang iyong kinatatayuan. Huwag na kayong pagulo. Minsan,
Ang dami pa, ano daw ang size ng paa ni Jesus? Anong kinalalaman ng size ng paa ni Jesus sa iyong kaligtasan? Pinag-aaralan kung ano ang tangkad niya. Pinag-aaralan ng kanyang, kung ano talaga ang kanyang pangalan. Kapatid ko, kahit God na lang ang sabihin mo sa kanya, kung sa puso mo nakikita ng Diyos ang iyong pananampalataya, kung hindi ka sure sa pangalang Jesus or Yeshua o kung ano pa man, then tawag mo na lang sa kanya, God, Panginoon kong makapangyarihan, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Yan ka na lang kasi, yan na lang ang banggitin mo. Hindi yung nagugulo ka pa kung ano ang pangalan itatawag mo. Baka magkamali ka pa, baka kung anong mabigkas mo dahil sa sobrang hirap ng pagbibigkas mo sa pangalan ni Jesus. Ayaw naman ng Diyos na pahirapan tayo sa mga walang kakwenta-kwentang yan. Na tuloy, nadidistract ang kaisipan ninyo. Sa halip na kayo'y lumapit at pagsumikatan ang inyong relasyon sa Kanya. Bakit kayo padadala sa mga wala namang kakwenta-kwenta? Hello? Oh. Punta ka sa Israel, ang daming tomb. Sabi nung isa, dito nilibing. Sabi naman nung isa, dito nilibing. Ang sabi naman nung isa, dito nilibing. Malilito ka ba? Hindi ako malilito. Ang importante sa akin, kahit sa ang libingan yan, hindi yan ang magiging daan at ebidensya na buhay ang aking Panginoon. Ang mahalaga, buhay siya. Kaya wala yan. Ang importante, buhay siya. May Panginoon akong buhay dahil nasusulat. Jesus Christ had risen from the dead. I rather believe His promise. I rather believe His word. Huwag kayong padistract sa mga kung ano-ano. Ang sabi naman ng mga ilan, ay, hindi kayo kasi pre-trib eh. Kami mid-trib. At kayo post-tribulation. Alam mo kapatid, ginugulo pa natin ang kaisipan ng mga marami na kung tutuusin, wala namang kinalalaman yan sa relasyon mo kay Kristo. Ang importante, handa ka everyday. Kung pre-trib, dumating siya, praise the Lord kasi nakahanda ka. Kung mid-trib naman, dahil nakahanda ka, praise the Lord, kaya mong labanan at pagtiisan ang iyong kakaharapin dahil nakahanda ang puso mo. Kung post-trib naman, praise the Lord pa rin. Ang importante, na kay Kristo ka. Na kay Jesus ka. Nasa Panginoon ka. May mga kanya-kanya kasi tayo, lalo na mga pastor ngayon, wag nating gawing daan ng debate yan na nagugulo tuloy ang mga maraming Kristiyano. Ang importante, naniniwala ka kay Jesus, may Kristo ka sa iyong puso, nagbago ang buhay mo, naniniwala kang siya ang iyong tagapagligtas, at siya ang Panginoon mo, at siya ang Diyos mo, naniniwala ka, siya ang sinugo ng Diyos Ama para mamatay at kunin iyong kasalanan, at siya ang nagkatawang tao, at ang kanyang dugo ang siyang naglinis sa iyong kasalanan, solve ka na. Yan ang mahalaga. Wag na tayong masyadong padala doon sa mga fancy doctrine. Ay, kami hindi naniniwala sa tithes. Ay, kami naniniwala sa tithes. Ay, kami hindi naniniwala sa offering. Kapatid, please, ang importante, maniwala ka o hindi, ang importante, ang mahalaga, masustentuan ang gawain ng Panginoon sa anumang paraan. Umusad ang gawain ng Panginoon. Huwag nating palitawin na como hindi ginagawa ng mga iba ang ginagawa ninyo at ang ginagawa ninyo hindi ginagawa ng iba, kayo na ang lumilitaw na tama. Nagkikreate lang yan ng division. Ang importante, kapatid ko, maging isa tayo sa Panginoon. Lalo na sa panahon ito. Walang mahalaga sa panahon ito kundi ang magtulungan, magmahalan, magdalanginan, magkaisa. Sapagkat ito ang nais ng Panginoon na mangyari. Habang tayo'y nakakaranas
ng pansamantalang quarantine. Tulungan tayo ng Panginoon at pagpalain sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat. Sumainyo ang kanyang grasya, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kalakasan, ang kanyang kagalakan mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless you. Amen. Thank you for watching. Follow us on YouTube at JOBFWC TV. The purpose of this video is to spread the gospel around the world and to encourage, equip, change people's lives through the power of God's Word. Please share, like, and subscribe to receive updates from our newest videos. God bless. Maranatha.